Ang tingin mga kababayan ni Ping Lacson, paninira. Paninira man talaga. Nakita natin personal yung ating Pangulo kahapon po. Nalapitan namin ni Mrs. kasi pumunta rito sa amin para mag-inspection po ng mga nasira ng Super Typhoon 1. Hindi mo po makitaan ng paggagamit ng marijuana, ng cocaine yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Very healthy siya. Alam naman po ninyo pag ang tao addict, yan nga po ang sinasabi ng ating mga kababayan, ng karamihan. Pati sa pag-ugali po, ang adik po, ang bangag, violente at masasama ang makikita mo. Pati sa kanyang behavior, pag-ugali, nagbabago ang ugali because of the influence of drugs. Wala kang makita nga ganyan sa pagkatao ng ating Pangulo. May display of violence, of change in behavior ang nagagamit po ng pinagbabawal na gamot. Alam natin yan. Ang problema po, yung mga nag-accuse sa ating Pangulong bangag, adik, tingnan naman po ninyo ang itsura ng mga nag-accuse sa ating Pangulong Bongbong na bangag. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binanatan mga kababayan ni Senator Ping Lacson si Amy Marcos sa paninira mga kababayan ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong. Sabi ni Ping Lacson, ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Mas nakaramdaman niya ako ng awa kay President Bongbong Marcos. Kita ninyo mga kababayan, buti pa yung hindi ka ano-ano ng ating Pangulo. Nakaramdam ng pagkaawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Amy Marcos, ang nararamdaman niya, pagkainggit, pagkamuhi, yan mismo ang makikita natin sa pagkatao ni Amy Marcos. Sasabi dito, ayon kay Lacson, hindi umano ang entablado ng isang pagtitipon na dinaluhan ng libu-libong tao ang tamang lugar upang ilahad ang ganong issue, lalo na kung may posibilidad itong magdulot ng kahihiyan o idwaan sa mismong pamilya. Sa akin, I can only say for myself, mas nakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos. Sabi po ni Lacson, sabay diin na mas may angkop na paraan para talakayin ang anumang personal o pampamilyang sigalot. Mayroong ibang forum para dyan. Huwag doon sa harap ng daan-libong tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi. Ang tingin mga kababayan ni Ping Lacson, paninira. Paninira man talaga. Nakita natin personal yung ating Pangulo kahapon po. Nalapitan namin ni Mrs. kasi pumunta rito sa amin para mag-inspection po ng mga nasira ng Super Typhoon 1. Hindi mo po makitaan ng paggagamit ng marijuana, ng cocaine yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Very healthy siya. Alam naman po ninyo pag ang tao addict, yan nga po ang sinasabi ng ating mga kababayan, ng karamihan. Pati sa pag-ugali po, ang addict po, ang bangag, violente at masasama ang makikita mo. Pati sa kanyang behavior, pag-ugali, nagbabago ang ugali because of the influence of drugs. Wala kang makita nga ganyan sa pagkatao ng ating Pangulo. May display of violence, of change in behavior ang nagagamit po ng pinagbabawal na gamot. Alam natin yan. Ang problema po, yung mga nag-accuse sa ating Pangulong bangag, adik, tingnan naman po ninyo ang itsura ng mga nag-accuse sa ating Pangulong Bongbong na bangag. Ito yung pamilya. Hindi ito sa akin. Post dito ni Tess Campo Uleta. Ito yung pamilyang buong pamilya na inaakusang bangag, adik, gumagamit ng marijuana, cocaine ng mga Duterte, kasama yung kanyang kapatid na si Amy Marcos. Yan daw ang bangag. Ito naman ang itsura ng mga nag-aakusa ng ating Pangulo, bangag. Pagmasdan ninyong mabuti yung mga nag-akusa sa ating Pangulong bangag. Ito yung bangag. Ito yung nag-akusa na ang ating Pangulo bangag. Tingin ninyo sino yung bangag? Di ba? Mga kababayan, ito yung ating Pangulo na ang sabi bangag. Ang kapatid na si Irene, kamukhang kabuka. Ito yung nag-akusa
na isa pang kapatid na itong si Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid, bangag, tinan ninyo ang itsura. Kayo ang magsabi kung sino ang bangag at hindi bangag. Sino ang kapatid at totoong kapatid? Tunay na kapatid o sabing kapatid lang, mga kababayan, na pinagdududahan na ngayon kung talagang totoong kapatid. Di ba mga kababayan? Pagkatapos yung pinsan na si Martin Romualdez, inaaway. Nasabi nga natin mga kababayan, si Martin Romualdez, from the very start, siya po ang knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagtatangka sa Congress. Kaya siguro pinag-iinitan si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, isang loyal na pinsan. Kung isipin, pinsan lang si Martin Romualdez. Medyo malayo si Martin, ikumpara mo kay Amy Marcos na naturingang kapatid. Kaya maintindihan mo kung bakit nasabi po ni Sandro Marcos sa kanyang official statement na hindi niya yan gawain ng isang tunay na kapatid. Na ang sagot ni Amy Marcos, ang solusyonan niya yan, magpa-DNA ako, pagkatapos kayo magpa-hair follicle. Talaga mga kababayan ko, ano narrative ng mga Duterte, yun na po ang narrative ni Amy. So makikita ninyo talaga ang impluensya ng masamang ugali ng mga Duterte kay Amy Marcos. Nahawa ng masamang ugali, mga kababayan. Kaya naawa po si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ang masasabi ko lang niya, medyo napaka-un-Filipino. Kinain na po ng masamang sistema si Amy Marcos. Kaya talaga sabi sa kasabihan na birds of the same feather flock together. Totoong-totoo mga kababayan. So makikita ninyo sa sitwasyon ngayon, yung kapatid, sinisiraan yung kanyang kapatid. Habang yung cousin lang, kung isipin, ang siya pang nagdi-defend sa ating Pangulong Bongbong. Ang siya pang nagbibigay ng proteksyon. Knight in shining armor nga ang aking turing kay Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So makikita ninyo sa panahon na ginugulpi ng mga Duterte ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iisang tao ang tumindig, iisang tao ang nagsakripisyo, iisang tao po ang sumalo ng lahat ng bala para protektahan ng ating Pangulo sa mga ambitious, corrupt, at masasamang tao. Sino po? Si dating Speaker Martin Romualdez. At sa panahong ito makikita ninyo, iisang babae din ang walang habas na kumampay ng mga patutsada, nag-amplify ng mga propaganda, ng mga kalaban, at naglagay mismo sa kanyang sariling kapatid sa bingit ng panghihina, at yun ay si Amy Marcos. Yun ang nakakalungkot. Di ba po mga kababayan? Kapamilya sa apelyido, pero hindi po kapamilya sa laban. And worse, dinamay. Pati yung kanyang pamangkin, mga pamangkin, dinamay. Buong family po. Sinunog niya ang mismong kanilang apelyido, mga kababayan. So makikita ninyo dito ang loyalty. Hindi po sa apelyido. Kasi si Martin Romualdez na siya po. Apelyido ng kanyang nanay ni President Bongbong, nanay ni Amy Romualdez. You can just imagine, narinig ninyo yon. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Amy Marcos na ayaw na niya munang gamitin yung Romualdez. Talagang nakakalungkot mga kababayan. So ito yung loyalty, hindi sa apelyido kundi sa gawa. Si Martin Romualdez mga kababayan, kung titingnan po natin ng mabuti, siya ang nagbuo ng pinakang malakas na supermajority sa Congress para tiyakin po na walang mangyayaring destabilization na tatagos po sa Palasyo Malacanang. Ganun naman po talaga ang dapat. On the other hand, si Amy Marcos na kapatid, siya naman yung pinakang malakas na naging amplifier ng narrative ng mga Duterte, ng administrasyon ng kanyang sariling kapatid. Di ba po? Yun ang nakakalungkot. So kapag ang sarili mong kapatid ang nagbibigay ng bala sa iyong kalaban, ang tawag niyan, betrayal. Pagtraidor sa sariling kapatid, pagtraidor sa pamilya. Si Martin pinaghirapan ng pagpapatibay ng mga priority bills.
ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong. Mga reforma na backbone ng economic recovery ng ating bansa. Habang si Aimee, paulit-ulit ang mga bombshell statements na ginagamit agad ng Duterte machinery para painain ang ating administrasyon, ang ating Pangulo. Nakita ninyo ang malinaw na pagkakanulo, pagtatraidor ni Aimee Marcos sa mismong kanyang kapatid. So kung may crack mga kababayan sa narrative, si Aimee Marcos ang isa sa nagpapabuka, nagpapalaki ng crack. So tapos magtataka tayo kung bakit nagkakagulo ang administrasyon. Isa doon si Aimee Marcos, nagpagamit doon sa mga gustong sumira sa ating administrasyon, sa ating gobyerno, sa kanyang kapatid mismo. Nakita ninyo? Kaya talagang nakakalungkot ang mga pangyayari na sabi nga ni Ping Lacson, politika niya na nakikita kong motibo. So nagpagamit si Aimee Marcos mismo sa politika ng mga Duterte. So si Martin ang umarap, mga kababayan sa banggaan. Siya ang may tapang para harapin si Sara Duterte. Ang political wrecking ball ng kanilang grupo. Kongreso mismo, mga kababayan ang naglatag ng mga anomalies sa pamamagitan ng Quadcom, mga congressional investigation po, sa mga maling paggamit ng pondo at kapalpakan ng Vice Presidente. Ito ang nagbigay ng lakas sa Palasyo Malacanang para labanan ng pressure. Sa kabilang dako si Aimee, habang ginugulo ng mga Duterte, ang ating Pangulong Bongbong, abala siya sa pagpuna, hindi sa kaaway, kundi sa mismong kapatid. Nakita ninyo? So, hindi natin kailangan mga kababayan na maging isang political analyst para makita kung sino talaga ang tumutulong at kung sino ang umaatake at sumisira mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa bagay, may kasabihan tayo lumang kasabihan mga kababayan ng mga matatanda na ang sumisiraan niya sa bakal ay sarili man lang niyang kalawang. So ang bakal yung ating Pangulong Bongbong, ang bakal yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kalawang si Aimee. Di ba malinaw po? So kailangan tanggalin yung kalawang mga kababayan. Tanggalin natin ang kalawang na sumisira sa bakal. Kasi yung bakal po, napapakinabangan, ang kalawang po hindi. Sumisira nga po sa bakal ang kalawang. Si Martin po, taasan niya hinarang ang mga impeachment attempts. Nilusaw niya ang mga narratives ng mga kalaban bago pa tumubo. Sabi nga, nipping in the bud. Si Aimee, kinausap, kinampihan, at binigyang puwang sa narrative ang mga taong gustong ibagsak ang sarili niyang dugo, sarili niyang kadugo. Nagpaimbestiga pa nga po sa Senado at kasama niya doon yung mga Duterte senators. O di ba po? Napakalinaw ang pagtraidor ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Tapos sasabihin ni Aimee na mahal niya ang kanyang ading. Gusto niyang protektahan yung kanyang ading. You don't protect your sibling by throwing him under the bus. Diba? May rumaragas ang bus. Pagkatapos, sabi mo gusto mong proteksyonan yung iyong kapatid. Pero ang ginawa mo, tinulak mo pa ilalim sa bus. Anong tawag mo doon? Pero si Martin, tumayo mismo, mga kababayan. At nagsakripisyo siya. Tingnan ninyo. Pinili niya na mag-resign bilang speaker mismo. You see? So makikita ninyo dito, mga kababayan, sa political dramang ito, ang sabi nga, the hard truth. Dalawang mukha ang lumitaw, mga kababayan, in this political storm. Ang isa, yung naturingang kapatid pero mabilis na sumira. Siya pa mismo ang naging mapanira. At isang pinsan na hindi nagpapatinag po sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong. Tahimik lang siya. Define kasi ang pag-ugali ni Martin Romualdez na naturuan ng mabuti ng kanyang magulang at nakapag-aral ng maayos mga kababayan. So makikita ninyo mga kababayan, malinaw na kapag ang buong makinarya ng mga Duterte ay nakatutok, gumagalaw para sirain ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, si Martin ang gear po na nagpapagalaw sa gobyerno. Si Aimee, sa kasamaang palad, siya ang gear na nagpapahina po dito. So sa laban na to mga kababayan, kontra sa mga attempts na pabagsakin po ang Administrasyong Marcos, nakakalungkot na hindi yung kapatid ang naging sandigan.
So ang kanyang pinsan ang nagtatanggol sa ating Pangulo. Sister destroys, cousin defends. Yan ang malinaw dito sa political drama, mga kababayan, na nakikita po natin. Kaya hindi na tayo nagtaka sa naging pahayag, mga kababayan, ni Ping Lacson. Ang masasabi ko lang niya, medyo napaka-un-Filipino, referring sa mga pinagagawa ni Amy Marcos. Mga pinagsasabi ni Amy Marcos. Naawa daw siya. Mas nakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos. Yun din ang nararamdaman ng maraming mga Filipino. At sa pagpunta ng ating Pangulo para inspeksyonin yung mga nasira ng Super Typhoon Uwan dito sa amin, kausap natin yung ibang mga nakapanood ng political dramang ito. Ganon din ang kanilang naramdaman. At nakaramdam sila ng pagkamuhi, pagkaawa sa ating Pangulo, pagkamuhi naman sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Nakita ninyo? Backfire po. Gustong siraan ng kanyang kapatid si President Bongbong Marcos. Ang nasira po si Amy. Kasi doon na nakita kung gaano kinain ng sistema si Amy Marcos. Kung paano na impluensyahan ng masamang pag-ugali si Amy Marcos ng mga Duterte. Lalong minahal ngayon ng mga mamamayang Pilipino yung ating Pangulong Bongbong. Makikita ninyo sa mga reactions ng ating mga mamamayan. Sabi ni Rolando Custodio, just do not mind her. Let us concentrate improving this nation dahil talong-talo na tayo ng mga ASEAN neighbors natin. Action speak louder than words. Favors PBBM. Let people march with progress with PBBM. Those who do not want, never mind them. With Amy, she set an example that brothers and sisters must be super ingat with each other because magkakapatid man, each of us are given our own mind and thought which is the central of our own being to make us who we are living in this world.